Sa bansang Hong Kong, may isang kasabihan na nagsasabing walang mas mayaman kaysa kay Li Ka-shing at walang mas maganda kaysa kay Michelle Rice. Ang isa ay simbolo ng napakalaking kayamanan habang ang isa naman ay kinikilalang ehemplo ng kagandahan matapos tanghaling Miss Hong Kong noong 1988. Ngunit ang tuluyang nag-ugnay sa kanilang mga pangalan ay hindi kasikatan o talento. Ito'y isang tsekeng nagkakahalaga ng 30 milyong Hong Kong dollars at ang misteryosong pagkamatay ng isang asawa. Ang dalawang pangyayaring ito ang naging sentro ng isang iskandalong yumanig sa buong lungsod. Kumalat ang usap-usapan na minsang nagbayad daw si Li Ka-shing kay Michelle Rice ng 30 milyong Hong Kong dollars kapalit ng isang gabi kasama siya. Pero kinabukasan, natagpo ang wala ng buhay ang kanyang legal na asawa sa ilalim ng kahinahinalang mga pangyayari. Habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang mga bulong-bulungan. Marami ang naniniwalang si Michelle ang may hawak ng isang mapanganib na lihim. Isang lihim na maaaring magwasak sa buong pamilya ni Lee. Sa araw na ito ay susundan natin ang pambihirang kwentong ito at sisilipin natin ang misteryong bumabalot kina Li Ka-shing at Michelle Rice, ang babaeng minsang tinawag ng media na pinakawalang awang kabit sa kasaysayan ng Hong Kong. At bago natin ipagpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Ipinanganak si Michelle Rice noong 1970 sa Macau sa isang pamilyang may dugong Chino at Portuguese. Chino ang kanyang ina habang Portuguese naman ang kanyang ama. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae na si Joanna Francisca Rice at ang nakababata niyang kapatid na si Michelle. Ngunit panandalian lamang ang kanilang kaligayahan bilang isang pamilya. Noong bata pa si Michelle, iniwan sila ng kanyang ama. Ang malamig nitong pagwawalang bahala ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi niya ito kailanman napatawad at hindi na rin niya muling kinausap pa ito. Naiwang mag-isang nagtaguyod sa kanyang mga anak, dalawang trabaho ang pinasukan ng ina ni Michelle araw-araw para lamang maitawid ang kanilang pamumuhay. Napakahirap ng kanilang kalagayan, ngunit hindi siya kailanman sumuko. Noong 1973, ng 3 taong gulang pa lamang si Michelle noon, isinama siya ng kanyang ina sa kauna-unahan niyang palatastas para sa mga sanggol. Mula noon, napansin ng kanyang ina na maaaring maging daan sa mas magandang buhay ang kakaibang ganda ni Michelle bilang isang batang may magkahalong lahi. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawa niyang mapag-aral ang kanyang dalawang anak sa isang prestihiyosong paaralan para sa mga babae sa Hong Kong. Siya ay umaasang balang araw ay mabibigyan sila nito ng mas maliwanag na kinabukasan. Habang nag-aaral, madalas mapansin ang kapansin-pansing kagandahan ni Michelle ng mga talent scout. Paulit-ulit siyang inalok na pumasok sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Ngunit sa bawat pagkakataon, tumatanggi ito. Simple lamang ang kanyang pangarap noon. Nais lamang niyang maging flight attendant, isang trabahong itinuturing na matatag at elegante noong mga panahong iyon. Gayunpaman, habang patuloy na tumataas ang gastusin ng kanilang pamilya, napilitan si Michelle na pagsabayan ng pag-aaral at pagtatrabaho bilang part-time model at endorser sa mga palatastas. Alam niyang maaring kumita ng pera ang kanyang kagandahan at doon ay unti-unting nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang pagnanais na gamitin ang anumang oportunidad na mayroon siya upang makaangat sa buhay. Ang mahihirap na panahong iyon ang humubog sa kanyang pagkatao. Isa siyang babaeng handang gamitin ang bawat kalamangan na mayroon siya upang mabuhay at makamit ang kanyang mga layunin anuman ang maging kapalit nito.
Ang pagkawala rin ng kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng matinding pananabik na magkaroon ng proteksyon at pag-aaruga mula sa mga makakapangyarihan at mayayamang lalaki. Noong 1988, sa edad lamang na 18 at dahil sa panghihikayat ng kanyang mga kaibigan, sumali si Michelle sa Miss Hong Kong pageant. Ang nagsimula bilang isang simpleng desisyon ay malapit ng tuluyang magbago sa kanyang buhay. Sa taong iyon, halos wala siyang iniwang kalaban. Dahil sa kanyang pambihirang kagandahan, nasungkit ni Michelle hindi lamang ang korona kundi pati ang titulong most photogenic. Hindi lang kasikatan ang naidulot ng kanyang tagumpay. Binuksan nito ang mga pintuan patungo sa matataas na antas ng lipunan sa Hong Kong. May ilan pa ngang nagsabing siya ang pinakamagandang Miss Hong Kong sa kasaysayan ng kompetisyon. Sa kanyang kagandahan pa lamang, nakakuha na si Michelle ng pwesto sa industriya ng aliwan. Hindi naman nagtagal, nakatrabaho niya ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya gaya nina Leslie Chong, Joey Wong, Jet Li, Brigitte Lin at Andy Lau. Lumabas siya sa mga tanyag na pelikula tulad ng A Chinese Ghost Story 2, Savior of the Soul, Swordsman 2, The East is Red, Goddess of Gamblers 2 at Fong Sai-yuk. Hindi man gaanong pinuri ang kanyang pag-arte, sapat na ang kanyang presensya sa harap ng kamera upang maakit ang mga manonood. Masaya siyang kunin ng mga direktor bilang buhay na representasyon ng kagandahan kahit na minsan ay para lamang maging kaakit-akit na bahagi lamang ng eksena. Ngunit hindi ang kanyang mga pelikula ang higit na kinaadikan ng mga publiko. Ang mas pinag-usapan ng lahat ay ang kanyang buhay sa pag-ibig. Sa taon ding yun, habang kumukuha ng isang palatastas, nakilala ni Michelle si Johnny. Hindi nagtagal at naging magkasintahan sila. Nagmula si Joey sa isa sa mga pinaka-impluwensyal na pamilya sa Hong Kong. Ang kanyang ama ay anak ng kilalang manunulat ng science fiction na si Ni Kuang, habang ang kanyang tiyahin naman ay ang tanyag na nobelistang si Isabel Yishu. Maaaring hindi lahat ay nakabasa ng mga nobela ni Yishu, ngunit ang mga teleseryeng hinango mula sa kanyang mga akda, gaya ng The First Half of My Life at Brilliant Times, ay naging napakasikat sa mga tahanan ng Hong Kong. Kaya nang mabalitaan ni Yishu na nakikipagrelasyon ang kanyang pamangkin kay Michelle Rice, agad siyang nagbigay ng isang matinding puna. Ayon sa kanya, maganda man si Michelle, wala naman daw itong kaluluwa. Isang mabigat na komento na nagpapahiwatig na para sa kanya, si Michelle ay isa lamang magandang mukha na kulang sa lalim ng pagkatao at mabubuting katangian. Habang lumalakas ang pagtutol ng pamilya at lalo namang sumisikat si Michelle. At sa mga dumating naman na araw, tuluyang tinapos ni Joe ang kanilang relasyon. Para kay Michelle, isa itong masakit ngunit mahalagang aral. Napagtanto niyang hindi sapat ang kagandahan lamang upang mapanatili ang isang lalaking kabilang sa ganoong antas ng lipunan. Kailangan niya ng mas matalinong paraan. Matapos ang kanilang paghihiwalay, naging kasintahan ni Joe ang susunod na paboritong quote-unquote Jade Girl ng Hong Kong na si Vivian Chow. Ngunit hindi pumayag si Michelle na basta na lamang matalo. Sa halip, nagsimula siyang magmasid at mag-aral. Pinagmasdan niya ang mga babaeng nagtagumpay sa pagkuha at pagpapanatili ng pagmamahal ng mga makapangyarihan at mayayamang lalaki. Mula sa una niyang bigong relasyon, natutunan ni Michelle Rice ang isang mabigat ngunit napakahalagang leksyon. Sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, hindi sapat ang pag-ibig lamang. Kung nais niyang manatili roon, kailangan niyang maging isang taong hindi madaling mapalitan. Hindi lang sa pamamagitan ng kagandahan, kundi sa pamamagitan din ng talino at kakayahang makibagay. At hindi kailanman binalak ni Michelle na sumuko. Hindi nagtagal, nagawa niyang makuha ang atensyon at puso ng bilyonaryong si Joseph Lau. Ang buhay pag-ibig ni Joseph Lau ay maaari nang punuin ang isang buong nobela. Ang mga babaeng naging bahagi ng kanyang buhay ay kadalasang kabilang sa pinakamalalaking bituin ng industriya ng aliwan sa Hong Kong.
Kabilang dito sina Rosamond Kwan, Ada Choi at Catherine Hung. Kilala sila bilang Diamond Bachelor. Napakayaman, mapagbigay at hindi kailanman nagdadamot sa mga babaeng kanyang minamahal. Makisig, palabiro at palaging napapalibutan ng magagandang babae. Si Joseph Lau ang perpektong target. Alam ni Michelle na kung gusto niyang mapansin at magtagumpay, kailangan niyang maging kakaiba sa lahat ng babaeng nauna sa kanya. Kaya sinimulan niya ang kanyang plano. Habang porsigidong nililigawan siya ni Joseph, hindi niya ito pinadali. Sa halip, ipinakita niyang hindi siya basta-bastang makukuha. Sa puntong ito ay malinaw ang mensaheng nais niyang iparating. Hindi sapat ang pera lang. Kung gusto siyang makuha ni Joseph, kailangan nitong patunayan ang kanyang tiyaga, dedigasyon at kagandahang maghintay. Nagsimulang sumulat si Michelle ng mga sulat kamay na puno ng paghanga para sa talento, karanasan at tagumpay ni Joseph sa buhay. Ikinuwento ni Michelle ang kanyang simpleng pinagmulan. Sinabi niyang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng maayos tulad ni Joseph at madalas niyang maramdaman na kulang siya sa kaalaman at karanasang taglay nito. Diretsyong tumama ito sa puso ni Joseph Lau, kaya naman sa isip nito, napakaganda na nga ni Michelle, ngunit sinasabi pa nitong marami siyang pinagdaanan sa buhay. Dahil dito, lalo lamang siyang nahumaling at naging determinado na mapasa kanya ang babaeng ito. Agad niyang naunawaan ang nakatagong mensahe sa likod ng mga salitang iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa mga panahong iyon. Kumuha siya ng isang propesor sa universidad upang maging pribadong tutor ni Michelle. Determinado siyang ibigay rito ang edukasyong sinasabi nitong hindi niya naranasan at suportahan ang imaheng maingat nitong binuo tungkol sa sarili. Ngunit nang akalain ni Joseph na sapat na ang kanyang nagawa, muli na namang tumaas ang pamantayan. Noong mga panahong iyon, nakatira si Michelle sa isang mamahaling apartment tower. Isang araw, nang sabihin ni Joseph na bibisita siya, hindi ito direktang sumagot. Sa halip ay bahagya itong nagbuntong hininga at nagkwento na bigla raw nitong hinahanap-hanap ang pagkain na chung fon. Isa lamang itong simpleng pagkaing pang-agahan sa Cantonese. Hindi pa man natatapos si Michelle sa pagsasalita ay agad namang umalis si Joseph upang bumili nito. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Hindi gumagana ang elevator ng gusali. Karaniwan, isang tawag lamang sa kanyang mga tauhan ay sapat na upang malutas ang ganoong problema. Pero sa pagkakataong iyon, sabik siyang patunayan ang kanyang pagmamahal sa babaeng yun. Bit-bit ang pagkain, inakyat niya mismo ang hagdan hanggang sa palapag ni Michelle. Pagdating niya roon, basang-basa siya ng pawis at halos hinihingal. Ngunit nang makita siya ni Michelle, tinanong nito kung talagang inakyat niya ang lahat ng hagdan papunta roon. Sa pagkakataong iyon ay napangiti na lamang si Joseph bilang sagot. Sa oras na yun ay nadama ni Michelle ang paghanga sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay muli itong nagbuntong hininga. Ikinuwento naman nito na napakahirap daw lumabas sa mga panahong iyon nang walang sariling sasakyan. At doon, nagsimulang bumuhos ang lahat. Mula noon, halos walang tigil sa pagbibigay si Joseph ng mga mamahaling regalo sa kanya. Mga designer bags, mamahaling sasakyan, malalawak na mansyon at kung ano-ano pa. Si Michelle, na tila nahihiya ngunit natutuwa rin, ay nagsimulang maniwala na si Joseph Lau ang lalaking itinadhana para sa kanya. Sunod niyang ginamit ang isang taktika na maituturing na sining ng pagpaparamdam ng pangangailangan. Hindi siya direktang humingi. Sa halip, nagbibigay lamang siya ng mga pahiwatig tungkol sa mga bagay na gusto niya o mga abalang nais niyang mawala. At sa bawat pagkakataon, agad naman itong tinutupad ni Joseph. Halos magdamag lamang at nagiging realidad na ang bawat nais niya. Para kay Joseph, hindi hadlang ang kahit na magkanong pera. Hanggat napapasaya siya ni Michelle, walang kahilingan na itinuturing niyang sobra. Ngunit may isang malaking problema. Si Joseph Lau ay may asawa at alam na alam iyon ni Michelle. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Biu Wing Kom ang pagiging mahilig ng kanyang asawa sa iba't ibang babae.
At bagamat malungkot at nasasaktan, pinili pa rin niyang maging matiisin. Minsan pa nga ay nananatili siyang magalang sa ilan sa mga naging karelasyon ng kanyang asawa. Ngunit kay Michelle, ibang usapan iyon. Sobra na para sa kanya ang pagiging matapang nito. Hindi tulad ng iba, wala itong balak magtago. Dati niya itong kaibigan, ngunit ngayon ay lantaran na nitong inaagaw ang kanyang pwesto at wala man lang ipinapakitang pagsisisi. At iyon ang bagay na hindi niya kayang patawarin. Hindi nagtagal ay sumabog ang tensyon sa pagitan ng dalawang babaeng ito. Si Michelle ay hindi kailanman kilala sa pag-urong. Hindi lamang niya binaliwala ang katayuan ni Beau bilang legal na asawa ni Joseph, kundi hayagan pa niya itong hinahamon. Madalas siyang tumatawag sa kalagitnaan ng gabi at nag-iiwan ng mga mensaheng malinaw na nagpaparating na kasama niya si Joseph at wala itong dapat ikabahala. May mga pagkakataon ding tahasan niya itong iniinsulto sa telepono. Kahit alam niyang nasa bahay si Joseph kasama ang asawa nito, tumatawag pa rin siya upang makipagbiruan at makipaglandian kay Joseph na para bang sinasadya niyang magdulot ng sama ng loob sa babae. Pagkatapos ng mga pribadong pagkikita nila ni Joseph, may mga pagkakataon pang direkta niyang tinatawagan si Beau upang ipaalam ang mga nangyari sa pagitan nila na para bang gusto niyang ipamukha ang kanyang tagumpay. Sa huli ay hindi na nakapagpigil si Beau Wincom. Galit na galit niyang hinarap si Michelle at kinwestiyon kung wala na ba talaga itong hiya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay ngumiti lamang si Michelle. Kalmado at tila walang pakialam at sinagot niya ito ng sunod-sunod na matatalim at mapanuyang salita. Puno ng pagmamataas at pangungutya ang kanyang bawat kataga. Wala nang nagawa si Beau kundi magtimpi. Sa kanyang isip, isa lamang itong mayabang na dalaga at darating din ang araw na matatapos ang lahat para rito. Isang gabi, magkasamang naghahaponan sina Joseph Lau at ang kanyang asawa nang biglang tumunog ang telepono. Walang anumang pag-aalinlangan, agad itong sinagot ni Joseph sa mismong harapan ng kanyang asawa. Hindi na kailangang hulaan pa kung sino ang nasa kabilang linya. At habang nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa at hawak ang kanyang kubyertos, pilit kinokontrol ni Beau Wincom ang kanyang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Sa paningin ng marami, tila napakaganda ng buhay ng isang asawa ng isang bilyonaryo. Ngunit sa likod ng marangyang imaheng ito, malayo ito sa pagiging madali. Matapos ang maraming taon ng kanyang pagtitiis, tuluyan nang napuno si Beau Wincom. Sa huli, pumayag na siyang makipagdiborsyo kay Joseph Lau. Para kay Michelle, isa itong napakatamis na tagumpay. Madalas pa niyang balikan ang nakaraan ng may kasiyahan dahil sa kanyang paningin, wala nang mas masarap na tagumpay kaysa maagaw ang pwesto ng legal na asawa. Isang babaeng ipinanganak na may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit nang tuluyang humupa ang gulo, hindi dumating ang titulong matagal niyang inaasam. Hindi siya ipinakilala ni Joseph bilang asawa nito. Sa halip, isa na namang dating Miss Hong Kong ang ipinakilala ni Joseph sa kanyang buhay. Siya ay si Ada Choi. Pagkaraan nito ay sumunod naman si Rosamond Kwan. Doon nagsimulang mapagtanto ni Michelle na unti-unti nang nauubos ang pinagkukunan niya ng mga benepisyong matagal niyang pinakikinabangan. Nang pumasok din sa buhay ni Joseph ang actress na si Hong Yan, hindi napigilan ni Michelle ang mangutya. Sa kanyang pananaw, napakawalang isip ng ginagawa nito. At sa puntong iyon, pinili niyang talikuran ang mundong minsan niyang pinangarap na tuluyang mapasa kanya. Ngunit naging bahagi na ng kanyang buhay ang luho. Nasanay na siya sa marangyang pamumuhay at nahirapan na siyang bumalik sa dati. Kaya naman, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa bagong lalaki. Ito ay ang aktor na si Leon Lai. Ngunit matapos masanay sa marangyang buhay kasama si Joseph Lau, tila hindi sapat para sa kanya si Leon. Saglit lamang niya itong pinaglaanan ng panahon bago niya ito iniwan upang maghanap muli ng panibagong target. Sa pagkakataon namang ito, si Lu Jiaohu naman ang kanyang pinagtuunan ng pansin.
Isa itong negosyanteng yumaman ng husto sa real estate at nakapag-ipon ng mahigit 1 bilyong Hong Kong dollars. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang tagumpay. Nang dumating ang krisis sa pananalipi, mabilis ding nawala ang kanyang yaman at tulad ng dati, hindi naghintay si Michelle. Iniwan niya ang lalaki sa sandaling wala na itong maibigay na pakinabang sa kanya. Sa loob ng ilang panahon, tila nag-iisa siya. Ngunit upang hindi isipin ng publiko na wala ng interesadong lalaki sa kanya, ipinakilala niya ang isang 23 taong gulang na modelo bilang kanyang kasintahan. Naging panangga ito laban sa mga chismis. Nang kalaunan ay inanunsyo niya ang kanyang paghihiwalay, tila nakahinga ng maluwag ang modelo na si Chan Ping-chi. Ang hindi alam ng marami, may bago na namang target si Michelle. Subalit sa pagkakataong ito, tila hindi na pabor sa kanya ang tadhana. Paulit-ulit siyang napupunta sa maling lalaki. Pinursigin niya si Tycoon Hui Chin, ang may-ari ng sikat na nightclub sa Hong Kong na Heaven on Earth, ngunit bago pa man niya makuha ang nais, nasangkot ito sa mga investigasyon ng mga otoridad. Ang akala niyang napakalapit ng oportunidad ay biglang naglaho sa kanyang harapan. Muli na naman siyang sinubok at sa pagkakataong ito, 1 bilyonaryong negosyante na naman sa industriya ng aliwan ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ngunit napakalakas ng impluwensya ng asawa nito. Kahit anong gawin niya, hindi niya mabasag ang depensang nakapalibot sa lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Sa mga panahong iyon, nasa edad 30 na si Michelle at papalapit na sa 40. Para sa isang babaeng umaasa sa kanyang kagandahan sa halos buong buhay niya, nakakatakot isipin ang paglipas ng panahon. Alam niyang hindi habang buhay ay mananatili ang kanyang alindog, kaya mas lalo niyang inalagaan ang kanyang itsura. Patuloy siyang nakikitang kasama ng iba't ibang mayayamang lalaki, ngunit para sa kanya, pansamantalang libangan lamang ang mga ito. May ibang bagay siyang hinihintay at nang tila naghahanap pa siya ng panibagong direksyon, muling bumalik sa kanyang buhay ang lalaking minsan na niyang iniwan. Ito ay si Joseph Lau. Sa kabila ng dami ng magagandang babae na nakapaligid dito, hindi daw nito kailanman nakalimutan si Michelle. Umabot pa nga sa puntong nagbayad si Joseph ng 1 buong pahina sa pahayagan para lamang batiin si Michelle sa kanyang ika-36 na kaarawan. Napangiti lamang si Michelle nang makita iyon. Sa isip niya, nasa edad 36 na siya ngunit hindi pa rin siya makalimutan ng mga lalaki. Sa mismong araw na iyon, hayagang inamin ni Joseph na pagod na siya sa dati niyang buhay at handa na siyang bumalik kay Michelle. Ngunit iba na ang Michelle na kaharap niya ngayon. May sarili na itong patakaran. Hindi na siya kailanman babalik sa mga lalaking minsan na niyang iniwan. Kaya sa halip na balikan si Joseph sa kanyang kaarawan, pinili niyang ipagdiwang ito kasama ang ibang lalaki. Ito ay si Julian Hui. Ngunit bago natin talakayin ang kwento ni Julian Hui, kailangan muna nating harapin ang pinakamalaking usap-usapan na bumalot sa buhay ni Michelle Rice bilang mangangaso ng mga bilyonaryo. Ito ay ang misteryosong koneksyon niya kay Li Ka-shing, ang pinakamayamang tao sa Hong Kong. At upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa taong 1928. Ito ay nang isinilang si Li Ka-shing sa Chaozhou, Guangdong. Malayo sa maginhawa ang kanyang kabataan. Noong nasa gitnang paaralan pa lamang siya, napilitang lumipat ang kanilang pamilya sa Hong Kong dahil sa matinding kahirapan. Doon sila nakitira sa kanyang tiyuhin na si Chong King-um na kilala noon bilang hari ng mga kontraktor. Sa panahong iyon, napakalakas ng negosyo ni Chong King-um. Tuwing may libreng oras, tumutulong ang batang si Li Ka-shing sa tindahan ng kanyang tiyuhin. At doon ay una niyang nakilala at naging malapit ang kanyang pinsang si Chong Yut-ming. Sa mahihirap na panahong iyon ng kanyang buhay, siya ang itinuring ni Li Ka-shing na tunay niyang kaibigan. Siya rin ang taong matyagang nagturo sa kanya ng wikang Ingles at naglaan ng oras upang samahan siya habang unti-unti niyang hinaharap ang mga pagsubok sa buhay.
Ang sipag at matinding pagnanais matuto ni Li Ka-shing ay hindi nakaligtas sa mata ng kanyang tiyuhin. Nakita ni Chong King-um ang determinasyon ng kanyang pamangkin kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Bibigyan niya si Li Ka-shing ng pagkakataon at mamumuhunan siya rito para makapagpatayo ng isang pabrika ng plastik na bulaklak. Sa pagkakataong ito, buong lakas na ibinuhos ni Li Ka-shing ang kanyang sarili sa trabaho. Ngunit dahil kulang siya sa karanasan sa pamamahala, ilang ulit na muntik nang bumagsak ang pabrika. At sa bawat pagkakataong nalalapit ang sakuna, may isang taong tahimik na lumalapit upang tulungan at humanap ng solusyon. At iyon ay walang iba kundi si Chong Yut-ming. Sa paglipas ng mga taon ng pagsubok, lalo pang tumibay ang ugnayan nilang dalawa. Si Yu Wit-ming ay hindi lamang taga-suporta, siya ay kanyang gabay at mentor. Tumulong siya hindi lang sa aspeto ng pera, kundi ang mas mahalaga ay siya ang nagturo kay Li Ka-shing ng mga kakayahang kailangan niya upang umangat. Lahat ng kaalaman niya sa Ingles at Cantonese ay galing sa mga aral ni Yu Wit-ming. Hindi niya kailanman minata ang pinanggalingan niyang kahirapan. Sa halip, naunawaan niya ito, sinuportahan siya at naging sandigan niya ito sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Noong 1963, ikinasal sina Li Ka-shing at Chong Yut-ming. Pagkatapos nito, nanatili siyang katuwang ng kanyang asawa sa pagpapatakbo ng pabrika. Sa pagkakaroon ng matatag na tahanan, unti-unting umangat ang karera ni Li Ka-shing. Hindi naman nagtagal, nakamit niya ang kanyang unang malaking yaman at ito ay isang mahalagang tagumpay na naging simula ng kanyang mabilis na pag-angat. Sa likod ng tagumpay na iyon, naroon ang tahimik ngunit mahalagang ambag ni Yu Wit-ming. Habang lumalago ang kanilang buhay, hindi nakalimutan ni Li Ka-shing ang sakripisyo at pagmamahal ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki at nabuo ang larawan ng isang masayang pamilya na may 4 na miyembro. Nang maisilang ang kanilang mga anak, pinili muna ni Yu Wit-ming na umatras mula sa negosyo. Itinuon niya ang sarili sa tahanan upang makapag-focus si Li Ka-shing sa pagbuo ng kanyang imperyo. Siya ang naging huwarang asawa, pasan ang responsibilidad ng pamilya habang ang kanyang asawa ay patuloy na umaakyat sa tagumpay. At ganoon nga ang nangyari. Sa paglipas ng panahon, naging pinakamayaman na tao sa Hong Kong si Li Ka-shing. Kasabay naman ng kanyang kasikatan, dumami ang mga tukso. Maraming magagandang babae ang lumapit sa kanya at handang ialay ang kanilang sarili kapalit ng marangyang buhay. Ngunit tila hindi siya nantitinag. Sa kabila ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, nananatili siyang tapat sa kanyang asawa. Naging halimbawa siya ng isang ideal na asawa at hinahangaan ng mataas na lipunan sa Hong Kong. Sa mga pagtitipon at malalaking okasyon, lagi niyang kasama ang kanyang may bahay na si Yu Wit-ming. Iginagalang niya ito at ipinapakita sa publiko ang kanyang pagmamahal at katapatan sa kanya. Para sa mga nakatingin, sila ang perpektong mag-asawa. Matagumpay, nagmamahalan at kinaiinggitan ng marami. Ngunit noong 1989, bigla na lamang gumuho ang perpektong imaheng iyon. Noong gabi ng Disyembre 31, 1989, nagliwanag ang Grand Ballroom ng Regal Kowloon Hotel. Nagkikislapan ang mga kristal na baso habang nagdiriwang ang mga bisita sa isang engrandeng New Year's Eve gala na para lamang sa mga piling tao sa lungsod. Nang pumasok sina Li Ka-shing at Chong Yu Wit-ming, tila nabuhay ang buong silid sa kanilang presensya. Agad silang naging sentro ng atensyon. Pinagmamasdan sila ng mga bisita habang nagpapalitan naman ng ngiti ang mag-asawa. Isang ngiting tila nakapirmi sa alaala ng lahat bilang larawan ng perpektong kaligayahan. Walang sino man ang makapagsasabi na iyon na pala ang huling pagkakataong makikitang magkasama silang dalawa sa ganoong liwanag. Kinabukasan, bandang hapon ng Enero 1, 1990, kumalat ang nakakagulat na balita sa buong Hong Kong. Si Chong Yu Wit-ming ay biglang pumanaw dahil sa sakit sa puso sa edad na 58.
Ang kanyang pagpanaw, ilang oras lamang matapos ang marangyang gabing tila perpekto ang lahat, ay yumanig sa buong lungsod at iniwan nito ang isang bagyong puno ng tanong sa isipan ng marami. Sumabog ang mga balita na parang bomba sa mismong araw ng bagong taon. Sa buong Hong Kong, nagpadala ng mga reporter ang iba't ibang pahayagan sa lahat ng direksyon, desperadong hanapin ang sagot. Sa mundo kasi ng negosyo, kumalat ang hindi makapaniwalang balita na parang apoy na mabilis na lumawak. Noong nakaraang gabi lamang, si Chong Yue-Ming ay ang makinang at eleganteng host ng pinakamalaking pagtitipon sa lungsod. Pinag-aralan ng media at publiko ang bawat detalye ng kanyang huling mga oras. Ayon sa ilang saksi, tila kakaiba raw ang kanyang katahimikan noong gabing iyon. Malungkot, mabigat ang pakiramdam at malayo sa dating mahinahon at elegante niyang imahe. May isang waiter pa ang nagsabi na matagal siyang nag-iisa sa balkonahe at tila malalim ang kanyang iniisip. Samantala, abala daw si Li Ka-shing sa pakikipagkamay at pakikisalo sa mga negosyante. Halos hindi niya nabigyan ng oras ang kanyang asawa sa mga oras na iyon. Malaki daw ang naging pagkakaiba ng kanilang kilos at dito nagsimulang mabuo ang mga tanong. Ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Sa harap ng sunod-sunod na tanong ng media, pinili ni Li Ka-shing ang pananahimik. Isinara niya ang kanyang mga pinto, tumanggi sa mga panayam at wala itong inilabas na anumang pahayag. Ngunit sa ganitong sensitibong sitwasyon, ang katahimikan ay lalo lamang nagpasiklab sa usapan. Minsan, ang kawalan ng balita ang nagiging pinakamalakas na balita sa lahat. At doon nagsimulang kumalat ang mga chismis. Lumabas ang mga haka-haka tungkol sa kanilang pagsasama at lumitaw ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga sikreto sa likod ng maayos na imahe ng pinakamayamang pamilya sa Hong Kong. At hindi naman kalaunan, dumating ang isa sa pinakamabigat na usapin. Isang rumor na nag-uugnay kay Michelle Rice sa trahedya, ang kilalang tseke na nagkakahalaga ng 30 milyong Hong Kong dollars. Marami ang nagsabing hindi lamang ito simpleng regalo. Ayon sa kanila, ito raw ang kapalit ng isang espesyal na kasunduan sa pagitan ni Li Ka-shing at Michelle. Binuhay ng media ang mga lumang ulat. May ilan pang nagsasabing nakita raw nila si Michelle na namimili gamit ang itim na card ni Li Ka-shing. Bawat chismis, bawat piraso ng haka-haka ay nagiging parang punyal. Hindi lamang kay Li Ka-shing tumama ang mga ito, kundi pati sa alaala ni Chong Yue-Ming, ang babaeng tahimik na pumanaw. Ngunit ikinagulat ng marami ang pagkamatay ni Chong Yue-Ming ay hindi nagbukas ng pinto para kay Michelle Rice upang maging opisyal na kapalit gaya ng inaasahan ng iba. Lubos itong nauunawaan ni Michelle. Alam niya na si Li Ka-shing ay hindi lalaking madaling makuha o maangkin. At sa puntong iyon, wala na siyang hangaring masangkot pa ng husto sa kanya. Sa mismong panahong iyon, isang bagong lalaki ang lumapit. Siya ay si Julian Hui, ang dating manugang ng Casino King na si Stanley Ho. Nagmula sa makapangyarihang Hui clan, si Julian ay may yaman na umaabot sa mahigit 20 bilyong Hong Kong dollars. Alam ni Michelle na matagal na siyang lihim na hinahangaan ni Julian. Hindi man ito sinasabi ng hayagan, matagal na itong nananatili. At kahit lumipas pa ang panahon, hindi iyon naglalaho. Sa mga panahong iyon, si Michelle mismo ay pagod na rin. Wala na siyang gana sa walang katapusang laro ng pag-ibig. Ayaw na niyang humabol o habulin pa. Kaya si Julian Hui, ang lalaking matagal ng tahimik sa likuran, ay tila naging perpektong kandidato para sa papel ng panghabang buhay na kasama. At upang ilarawan si Julian Hui, sapat na ang 4 na salita. Walang silbing tagapagmana, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, una niyang napangasawa si Pan Si-ho, anak ni Stanley Ho, sa isang kasal na maituturing na pagsasanib ng 2 dinastiya. Si Pan Si-ho ay hindi lamang maganda kundi isa ring matalinong negosyante na aktibong namamahala sa negosyo ng kanilang pamilya. Kung ikukumpara sa kanya, si Julian ay tila mahina, walang direksyon at madalas na nasasangkot sa mga usap-usapan ng pagtataksil.
Sa paglipas ng panahon, unti-unting nanlamig ang kanilang pagsasama. Naging kasal na lamang sa pangalan ang kanilang relasyon. Lumihis si Julian sa buhay ng luho at lihim na pakikipagrelasyon sa iba't ibang mga babae, habang si Pansy naman ay itinuon ang sarili sa pagpapalago ng negosyo at hindi na siya pinilit pang kontrolin ng kanyang asawa. Sa ganitong kawalan, pumasok sa papel si Michelle. Sinamantala niya ang pagkakataon at hindi nagtagal ay lumabas sa mga pangunahing pahayagan ng Hong Kong ang mga larawan nila ni Julian Hui na magkahalikan ng masidhing-masidhi. Galit na galit ang publiko dahil alam nilang may asawa si Julian, ngunit nakialam pa rin siya. Siya ay tinaguri ang walang hiya at immoral. Ngunit si Michelle na tila walang pakialam sa mga batikos ay patuloy na ipinapakita ang kanyang relasyon kay Julian sa pinakamagarbo at sosyal na mga lugar. Hanggang sa dumating ang punto na sumuko na si Pansy Ho. Nagsampa ito ng diborsyo. Noong Nobyembre 23, 2008, matapos ang maraming taon ng pagmanipula at paghihintay, tuluyang nakamit ni Michelle Rice ang matagal na niyang pinapangarap. Ito ay ang makapasok sa pamilya ng mayayamang Hui. Pinagtawanan siya ng media ng walang awa. Tinawag siyang public boss ng mataas na lipunan na sa wakas ay nakapasok sa isang mayamang pamilya. Ngunit hindi pinansin ni Michelle ang mga pangungutya. Sa halip ay nakatuon siya sa pagbuo ng pamilya kasama si Julian. Noong 8 ng Pebrero naman ng 2011, isinilang niya ang isang anak na lalaki na lalong nagpatibay sa kanyang posisyon bilang asawa ng isang bilyonaryo. Sa kasalukuyan, hindi na umaarte si Michelle sa mga pelikula. Sila ni Julian Hui ay tumatanggap ng 2 milyong Hong Kong dollars bawat buwan mula sa family trust at namumuhay sa marangyang pamumuhay na puno ng kaginhawaan. Masaya si Michelle sa mga pagpunta sa fine dining, mamahaling shopping at hayagang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa. Sa ngayon, 14 na taon na ang kanilang pagsasama. Hindi na si Julian Hui ang dating playboy ng kanyang kabataan. At ang kanyang katapatan ay nakatuon na lamang kay Michelle. Sa huli ay tila natagpuan na ng dating tinaguriang pinakamapangahas na kabit sa Hong Kong ang tunay nitong pag-ibig at sa wakas ay nagkaroon na rin ito ng ligtas na tahanan. Para kay Michelle, ito na ang kanyang safe zone. Wala nang pakikipaglaban para sa katayuan. Wala nang pakikibaka para sa yaman. Ang mga drama ay naiwan na niya sa nakaraan at matapos ang isang huling matinding tagumpay, tinapos niya ang magulo at mabagyong paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at kapangyarihan. Ngunit kapag babalikan ang kanyang naging landas mula kay Li Ka-shing hanggang kay Julian Hui, bawat hakbang ni Michelle ay tila may kalkulasyon. Isang kwento itong naging alamat, ngunit naging kontrobersya rin. Ang usap-usapang tsekeng 30 milyong Hong Kong dollars na sinasabing galing kay Li Ka-shing ay nananatiling isang malabong misteryo na hindi kailanman napatunayan. Ang biglaang pagkamatay naman ni Chong Yuan-ming, ang karibal ni Michelle sa mundo ng mga makapangyarihan, ay patuloy na bumabalot bilang madilim na anino na hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. May nagsasabing ang tagumpay ni Michelle ay galing sa kanyang kagandahan at manipulasyon. May iba namang naniniwala na isa lamang siyang babaeng sinusubukang makahanap ng pwesto sa mataas at matigas na mundo ng elite sa Hong Kong. Sa kasalukuyan naman, tila nakahinga ng maluwag ang mga asawa sa mataas na lipunan sa Hong Kong. Ang rason ay dahil si Michelle Rice, ang babaeng minsang tinaguri ang public boss ng mayayaman, ang babaeng sinasabing dumaan sa maraming makapangyarihang lalaki, ay sa wakas ay nag-asawa na. Ang kanyang buhay ay nananatiling pinaghalo ng paghanga at paghusga. Ngunit kung susuriing mabuti ang kanyang kasaysayan, mas mabigat pa rin ang mga batikos kesa sa pagpuri. At dito naman nagtatapos ang kwento ni Michelle Rice, ang babaeng tinaguri ang pinakawalang awang kabit sa kasaysayan ng Hong Kong. Ngunit nananatili pa rin ang tanong hanggang ngayon. Totoo nga bang ang tsekeng 30 milyong dolyar ay galing kay Li Ka-shing? May koneksyon nga ba talaga siya sa pagkamatay ni Chong Yu Wit-ming o isa lamang ito sa mga paratang sa kanya? At
ang mga mapanupil bang paraan ni Michelle ay tunay nga bang hindi mapapatawad o isa lamang bahagi ito ng pakikipaglaban niya upang mabuhay? Ibahagi nyo naman ang inyong komento sa comment section at gaya ng dati, maraming salamat sa inyong panunood at palaging mag-iingat.